Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isa sa mga pinaka-importanting usapan ngayon dito sa mundo ng crypto. At yan po ang posibilidad na paparating na po ang tinatawag na altcoin season. Ayon po sa sikat na crypto analyst na si Ginoong Michael Van de Poppe, may prediction po siya na maaring tumaas ng hanggang 76% ang halaga ng mga altcoins sa mga susunod na buwan. Pero teka muna, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Paano natin malalaman kung totoo nga ba ito? At higit po sa lahat, ay paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors dito sa Pilipinas. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan mga crypto, simulan po natin sa kung ano po ang kasalukuyang kalagayan ng altcoin market sa ngayon. Nung simula po ng taong ito, 2025, ay umabot na po sa $1.34 trillion ang kabuang market cap ng altcoin market. Ngunit mabilis din po itong bumagsak. Pagsapit po ng April 8 ay bumagsak po ito ng halos 42%, kung saan bumaba ito ng hanggang $1.01 trillion. Pero hindi pa rin po tapos ang laban. Mula April 9 hanggang May 13 ay nakabawi naman ang altcoin market ng halos 43.6%. Ibig sabihin ay kahit papaano ay nakakahinga na po ulit ang mga altcoins. Subalit, simula po noong May 8, hindi na po gaanong gumagalaw ang market. Nasa pagitan na lamang po ito ng $1.01 trillion hanggang $1.26 trillion, kung saan ay nagpapahiwatig po ng tinatawag na consolidation, o ito po yung paghahanda para sa isang malaking paggalaw pataas or pababa. Ngayon is paano naman natin malalaman kung altcoin season na nga ba or hindi pa? Ayan. Meron po tayong tinatawag na altcoin season index. Isa itong tool na ginagamit para malaman kung ang market ay pumapabor kay Bitcoin o sa mga altcoin. Kaya ganito po ang mechanics. Ayan, altcoin season kung 75% ng top 100 coins ay mas mataas ang performance kay Bitcoin sa loob ng huling 90 days. Maliban dito, yan po kung pag altcoin season. Kapag Bitcoin season naman ay kung 25% o mas kaunti lang ang nakalampas or nalampasan ang performance ni Bitcoin. Kaya yan lamang po yung simpleng mechanics. Yan, ulitin natin. Altcoin season kapag 75% ng top 100 coins ay mayroong mas magandang performance kay Bitcoin. Bitcoin season naman kapag 25% lamang o mas kaunti ang nahihigitan ang performance ni Bitcoin. So sa ngayon, 29 po sa top 100 coins ang lumampas kay Bitcoin sa loob ng nakalipas na 30 days. Ibig pong sabihin ay Bitcoin season pa rin po tayo ngayon. Yan. Pero kahit ganun ay may ilang mga altcoins na sobrang lakas ng kanilang performance. Yan. At nakikita po natin dito ang mga altcoins na may malalakas na performance. At yan po ay sina Syrup, Bingo, Hype, Virtual, SPX, Weave, at saka si Aave. Yan, kitang-kita na kahit hindi pa officially altcoin season ay meron ng mga altcoin na nagpaparamdam. Ngayon ay ano po ang sinasabi ni Ginoong Michael Van de Poppe? Ayon po kay Ginoong Michael Van de Poppe, ang altcoin season index ay madalas bumababa tuwing June, at base po sa kasaysayan, ito ang nagiging simula ng biglaang pagtaas ng mga altcoins sa ikalawang bahagi ng taon. Ang sabi nga niya sa kanyang post dito sa X, ayan ay, we're still in the middle of the crypto bull market. And with quantitative easing expected to ease, the macro environment looks favorable for altcoins to rally again. Ayan, ang ibig pong sabihin nito ay dahil humihina na ang pagpigil ng mga central bank sa liquidity, may posibilidad na
magbuhos na ulit ng pera ang mga tao sa riskier assets gaya ng mga altcoins. Ngayon ay mauulit kaya ang 76% rally tulad ng nangyari nitong fourth quarter ng taong 2023? Kung matatandaan po natin, noong fourth quarter ng 2023 ay nagkaroon po ng massive rally sa altcoin market. Ayan, nakikita po natin dito sa chart. Ayan, nilagyan po ng binilugan ng kulay green. Yan po yung 76% na rally noong fourth quarter ng taong 2023. Ang market cap po ng mga altcoins dito ay umakyat mula $120.7 billion hanggang $213.43 billion. Kaya tumaas po ito ng 76.85%. Kung mauulit po ang kasaysayan or performance na ito, posibleng ganitong pagtaas din ang makikita natin sa susunod na altcoin season. At ayon po kay Ginong Pope, malaki ang posibilidad na ito na nga ang mangyayari ngayong second half ng taong 2025. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts. Para po sa atin, bilang mga Pinoy na sumasabay sa crypto market, ang ganito pong prediction ay sobrang mahalaga. Una, nagbibigay po ito ng oportunidad na makabili po tayo ng mura bago pa man sumabog ang mga altcoins. Ikalawa, kung sakaling magkatotoo po ang prediction, posible po tayo magkaroon ng 76% gain o higit pa kung makapili po tayo ng tamang altcoins. Ayan. Ngunit tandaan natin, ang altcoin market ay mas volatile kaysa kay Bitcoin. Oo, malaki po ang potensyal ng gains, pero mas mataas din ang risk. Kaya napakahalaga po ng tamang timing, tamang risk management at saka sapat na research. At bilang panguli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa aking pananaw, ang insight po rito ni Ginoong Michael Van de Pope ay hindi lang batay po sa chismis o hype. Base po ito sa data, sa historical patterns at sa macroeconomic indicators. Kaya kung susuriin po natin ito ng mabuti, may basehan po talaga ang posibilidad ng altcoin season. Ngunit hindi po ibig sabihin nito ay bulag tayong papasok sa market. Hindi porket may nagsabing 70% ang potensyal ay mag-all-in na tayo kaagad. Sa halip, dapat po natin gamitin ang ganitong impormasyon bilang gabay sa paggawa ng ating diskarte. At sa kabuuan, ang pinaka-importanting investment ay ang ating kaalaman. Kapag alam mo ang galaw ng market, naiintindihan mo kung kailan papasok at kailan lalabas. Mas mataas ang chance sa pamamagitan nito na tayo ay kumita. Kaya hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.